Kabahan ako. Dito na si Sir yung ating instructor. Nakabahan ako. Okay. So, first things first. Kapag going to LTO, mas importante na dapat yung disiplina natin. First, when you arrive, position. Seatbelt. Ay, ako na lang ako. Seatbelt muna. Papakita mo sa instructor ng LTO at sinecheck mo yung mirrors. Kasi ito, kahit na naka-align, pakita mo sa kanya na ginagawa mo. Papakita mo sa kanya yung ginagawa mo. Tapos, when learning how to drive manual talaga, kahit sa anong sasakyan, kasi hindi lang naman lagi. Yan ang bus, ang truck. Automatic na lang. Talaga ng stressful mag-drive ng manual. So, first things first, learn to control management ng iyong clutch. Kasi ang clutch ay magdidikta kung kailan ka abante, kung kailan ka mamamatayan, lahat nasa clutch. Yan ang unang-una ko tinuturo. Ito ang aking teaching method. Clutch muna. Diyan mo madedetermine kung gaano kalakas ang abante, kung gaano ka malumanay. Kasi kahit anong apak mo dyan, kung ang clutch mo naman ay hindi mo binibitawan, hindi ka andar. Kung mabilis ka magbitaw, it's either mamamatay ang makina or lulundag ka. Ang kasunod ay patay pa rin. So, parehas, hindi maganda. Kaya kailangan matutunan mo ang paggamit ng clutch. Most of the time, pag mababagal ang takbo natin, hindi natin siya totally binibitawan, not unless we pick up speed. Like this one. Pag-atras, hazard. Hindi ko totally bibitawan ng clutch. Yan ang mag-didictate. Half clutch. Good. Yan ba ang turo sa'yo? Nakita lang ko sa YouTube. Half clutch. Well, actually, what? So, yeah, half clutch. Diyan mo madedetermine kung gaano kabilis ang andar, kung mamamatay o hindi. Tapos, every time na magpo-full stop ka, you have to use your clutch. Basta laging clutch. Every time kakambyo, magpe-preno, full stop, clutch. Punta mo na tayo sa likod, ha? Punta na tayo para makabisado mo ito, pati mga proper turn. Oh, maiksi yung ano ko, nag-signal pa rin ako. U-turn ako. Brake, clutch. Balik sa first gear. Second gear, release the clutch. Engage na sa first gear, clutch. Bike na bike ang roads. 2 hours pa lang ang driving experience mo. Pabalik ka na, para sa hours na baka naman buwan ka nang nagdadrive. Ito, gagawin natin yung ginagawa ng eksaktong pinagagawa ng LTO instructor. Let's go, exit muna tayo. So proper tayo, no? Okay. Gusto mo, mag-slalom ka muna na isa. Okay na po, sir? Slalom, zigzag. Pwede naman po. Sige, naka-video kayo, go.
eksaktong pinagagawa ng LTO instructor. So, basically, pag sakay ng instructor sa'yo, nakasakay ka na sa kotse mo na gagamitin mo. Dapat naka-seatbelt ka na, tapos ipapakita mo pa rin sa kanya na chinecheck mo. Yan, ganyan. Tapos nun, dito sa obstacle nila, i-clear ko lang yung path. Okay. Listen ka na lang sa instructions ko. Opo. Papasok ka doon sa 4 na gulong sa loob, papark ka sa gitna niyan. Opo. Okay. First attempt mo, pasado ka na sa first obstacle. Then after, go straight forward up to that post. Yung poste. Opo. Stop ka doon, tapos magre-reverse ka. Don't forget to use your hazard lights. Okay? Go. Forward, stop, then reverse. Same parking position. Okay. Let's go. Kapag nag-umaatras ka ng malayo, na almost diretso, dapat hindi ka masyadong naggumagawa ng malaking turn, not unless you're making big turns. Halimbawa, atras ka na, nagkamali ka ng gabig, ibabalik mo lang siya agad. Kasi pag sumobra ka naman ng ikot, depende sa inikot na ginawa mong pakaliwa, babawi ka na pakanan, sobrang ng isang ikot, ang laki ng sigsag ka nun. So, condition ulit tayo, let's go sa city na ulit. Saan po sir daan natin? Ganda ng atras mo kanina eh. Lumigo ka ng bigla kang kumabig ng isa, ang laki ng effect sa position, ano? Oo, saan? Kikita nang wala kang reverse, ano ba, experience. Ang galing mo ha? Nandun lang ako 7-Eleven. Meron? Opo. Magaling. Sobrang gusto mo yung ginagawa mo, kaya nakukuha mo siya ng mabilisan eh. Kanina na, stay on the right way. Pa, 96 po. Sobrang taas na nun. More than 80 ang taas. Always remember ha, hindi tayo pwedeng tumigil sa pedestrian crossing. Lalong lalo na ito sa paligid natin, hayaan mo sila. Kahit kung sino sila, huwag mong pasignin. Going constant naman na traffic condition, nagawa na natin yung airbag.
Hanggang mo sila, pupukuhin lang nila ang kahan nila, balik na sa dati eh. Oo. Yung kotse mo. Laki ko na. Kailangan, para hindi ka nagpapakto sa iyo. Oo. Kahit hindi na ko pero ganun. Pwede mo. Ganda yung mga rangkaan, para tunay. Dito. Good. Napatayan ka ba dati? Hindi ko. Sobrang konti na kasi ang hindi nakakatayan dyan. Sa 10, mga 2. Actual driving lesson. Okay. Hindi ko na din daw makuha yung certificate. Nakabahan pa rin ako ah. No, 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 no. Test ba natin yung actual truck ng LTO pag nag-examine din? Ano ba yun sir? Sa labas Sa mismo gulong ng po? office, oo. Opo. Okay. Wow, talaga parang tunay. Laging ganyan ha? Ito sir, on. More on left side tayo ha? Oo.
pwede yung paglabas din dito, no? Okay, try naman yung time mo. Ay, kakanan ba, sir? Dito po. Ito po. Sa banda ko na pa. Itapat mo sa puno para hindi ka mainita. Ah, hindi na makapasok. Sunod ko na lang. Maghimuli na lang. Oo, okay. Hindi ka na mainita. Stop. Sige na. Yeah. God, let's go! Konting makalimutan. More ano kayo? Ay, pakaliwa ko ba? Alam mo. Medyo confusing talaga. Okay lang yan. So, almost all of my tasks, nagawa mo talaga siya nang wala masyadong aberya, lalo na sa city driving. Opo. Talagang, kaya binigay ko na yung certification. Sa ano nga, pagkuha mo ng lisensya dyan sa LTO, alam mo na yung gagawin mo. Review ka muna, page 157 na lang. 157 po. Yung gumawa, naka-fail. Baka sanli ako yun ah. Michelle, Parafina, Opo. Banderada. Opo. Naka-fail na. Oh, Anong score wala, mo sa, naka- anong score mo sa exam? sir, naka-live ako. Ano ka rin? Really? Sir, naka-96 ako nung ano, theoretical. Ba't kaya ginawa nila fail to? Saan ba yan, sir? After? Yo, pasado ka na, pero ka na. Ay, gusto po sa prank pa, no? Salamat, sir. Second day mo pa lang, pinasa na kita. Kita ko Ayan, yung performance salamat mo. po. Ayan, Halika. shoutout na lang kay sir. Sorry. Pasado. Thank you po, thank you po. Tara. Gareth.